Umakyat na sa 39 ang mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Negros Oriental. Unti-unti mang bumabangon mula sa kalamidad ang mga residente, maraming lugar pa rin ang humihingi ng tulong, gaya sa isang liblib na sitio na narating ng GMA News. Saksi si Salima Refran. Kaliwat ka ng landslides, mga bitak sa lupa, at mga naglalakihang bato sa daan. Ito ang sumalubong sa aming paglalakbay patungo sa liblib na sitio ng Tampa sa Barangay Balamban. Matapos maghabal-habal, naglakad kami sa maputik at matarik na daan at tumuwid pa ng sapa. Medyo matagal-tagal na rin tayo naglalakad, no? 2 beses na tayong tuwid ng sapa. Pero pupuntahan natin, nasa likod pa ng bahagi ng bundok na yun. Ang aming pakay, ang naiwang pamilya ni Anastasia Herodias, isa sa 2 nasawi matapos manalasa ang isang rock slide noong Lunes. Kwento ng kanyang anak, wala na raw silang nagawa nang makitang nadaganan na ng malalaking bato ang ina. Murumag ng lukso man, dalagan ko mga 5 kadupa. Baling ko sa pikasapa, agki, kinalapaw ng batos kong ulo. Sila kayo nalagan, una kong upo, pag-upo na ako, upo sila tanan. Ang isa niyang kapatid na si Jonald, nagtamo ng matinding pinsala sa mukha at ulo at nagpapagamot ngayon sa Provincial Hospital. Habang ang isa pang kapatid na si Nelly at ang amang si Leon nasa health center para sa mga tinamuring sugat. Hiling ngayon ni Melvin, Ba, sa hospital, sa lisog na may rekawa magyoy kuha namin. May kwarta yung ikakuan gani, andos. Sa may kwarta nga magyoy. Magyoy kayo nabang, itong bataan. Ako na maluya to yung gawa yun. Hindi yun ko ang tumbatalan ako. Hindi yun mabuhay kayo muna ko sa ginawa. Animoy nagpanic buying naman ang mga residente sa Gihulngan City nang dumugin ang mga tindahan ngayon lang nagbukas matapos ang lindol. Kahit di pa inineklarang ligtas sa mga gusaling apektado ng lindol sa lungsod, nagbukas at nagbenta ng walang tubo ang mga tindahan bilang tulong sa mga kapwa biktima ng lindol. Ang ilan, gaya ni Alma, bumiyahe pa mula sa bayan ng Tinayunan para lang makabili dahil di raw naaabot ng relief goods sa kanilang lugar. Mga pagkain, bigas at saka chicheria. Oo, gano'n karami binili nyo? More than 3,000 po yung binili ko. Kasi maubusan mo yung pagkain, wala na kami pagkain sa bahay. Kung ang mga tindahan sa Gihulngan nagbukas na, ang mga eskwelahan namang napinsala ng lindol, mananatiling walang klase sa susunod na linggo. Sa paunang ulat kasi ng DepEd Negros Oriental, nawasak ng lindol ang di bababa sa 200 school buildings sa mga bayan ng Valle Hermoso, La Libertad, Himalalud, Tayasan, Ayungon, Bindoy at Mabinay. Bukod pa yan sa mahigit 400 silid-aralan na kailangan pang kumpunihin. Pinag-aaralan na ngayon ang pagtatayo ng mga tent at pansamantalang classroom na gawa sa kawain at pawid habang hinihintay ang tulong mula sa National Office ng DepEd. Sa ngayon, umabot na sa 39 ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Negros Oriental. Nadagdag sa listahan ng 3 katawang nakuha sa Gihulngan at 2 pa sa La Libertad. 66 naman ang patuloy pa rin hinahanap. Mula rito sa Negros Oriental, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Alerto sa lindol ng GMA News. Sabay-sabay na nagsagawa ng earthquake drill ang ilang paaralan sa Makati. Mainam na raw may ganitong pagsasanay para handa at alerto ang lahat sakaling magkalindol dito sa Metro Manila. Saksi si Ian Cruz. Sa pag-alingaw ng bell, organisado lumabas ang mahigit 3,000 estudyante ng Fort Bonifacio High School sa West Rembo, Makati City. Nakapatong sa kanilang ulo ang magkadikit na kamay. Sa isinagawang earthquake drill, itinuro sa mga estudyante na mainam na kahit papaano'y may proteksyon ang kanilang mga ulo sakaling may bumagsak na bagay habang nililisan ng gusali. Dumiretso sa katapat na Makati Oval ang mga estudyante kung saan sila naka-cluster. No need to run, basta brisk walking lang kasi yung pag-run nila maaaring na maging emergency, no? So ang cause ng accident. So they're used na kailangan i-brisk walking na mabilis lang ang lakad para marating nila yung kanilang lugar. Ang guro at leader ng mga klase ang bibilang kung nakalabas at nakarating ng ligtas sa oval ang mga estudyante.
Mula sa gusali tungo sa oval, umabot lang ng 4 na minuto at 20 segundo ang paglikas ng mga estudyante. Mas mabilis daw kaysa sa huling earthquake drill record ng paaralan noong 1 taon na 6 na minuto. Sa kabuuan, nasa 28 elementarya at 10 high school sa Makati ang sabay-sabay na nagsagawa ng drill. Malaking tulong daw ito sa kahandaan sa sakuna sa mga paaralan. Pag naging totoo na siya, yun, magiging ready na kami, magiging aware na kami sa kailangan namin gawin. Meron mga estudyante na panicky, tsaka hindi sila sanay sa mga ganitong situation. So, natatrain kami, hindi lang sa pag-iisip, tsaka yung anumang pwede namin gawin. Ako si Ian Cruz ang inyong saksi. At sa ating ulat panahon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa kung magiging bagyo ang namumuong sama ng panahon sa bahagi ng Mindanao. Huling namataan ang low pressure area 730 kilometro silangan ng Mindanao. Asahan daw ang mga pag-ulan sa silangang Visayas at hilagang silangang Mindanao na posibleng magdulot ng flash flood at landslide. Ilang lugar sa Mindanao ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Sa Tudela, Misamis Occidental, nagiba ang bakod ng isang paaralan at nasira rin ang flood control dike. Nakaranas din ng pag-uulan ang Dapitan City sa Zamboanga del Norte, kaya tumaas ang tubig sa Dapitan River. Pansamantalang inilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Sa iba pa rin balita, aminado Department of Finance na naaharap sa pagsubok ngayon ng pre-need industry. Pero hindi naman daw dapat magpanik ang mga plan holder. Saksi si Bernadette Reyes. Kahit buntis, napasugod si Flor sa opisina ng Prudential Life Plan sa Makati City. Nag-aalala raw ang kanyang kapatid sa Japan na plan holder ng kumpanya nang mabalitaang itinigil na muna ang pagbayad sa plan holders. Umiiyak siya, nag-aalala kasi kumbaga, masamang kalooban niya dun kasi nasayang nga po dahil wala rin naman akong napala. Sabi ng Prudential Life Plans, hindi naman daw mauuwi sa ganito kung hindi sila pinatigil na magbenta ng plan simula 2009. Meron bang kumpanya na pwede mag-survive na walang benta? Nag-isip naman kami ng rehab program after almost 3 years because we were not getting any support at that time from the SEC. I've asked the Insurance Commission to ask the receiver to request for a thorough audit of not only the existing assets, but assets in the past, no? That were probably sold. Isa lang ang Prudential Life Plan sa 30 kumpanya na wala ng lisensya na magbenta ng pre-need plan. Karamihan sa kanila, kulang na raw ang pondo para mabayaran ang lahat na obligasyon sa plan holders. We can only give their license if they are compliant with rules and regulations. So one factor that already make us withdraw or did not grant their license is because of the deficiency in their trust funds. Kasalukuyan pa naming hinihinga ng statement ang mga naturang kumpanya. Sa ngayon, may 21 pre-need companies na lang ang pinapayagang magbenta ng pre-need plan. Sa programa ng Pre-need Consciousness Week kanina, aminado ang Department of Finance na nahaharap sa pagsubok ngayon ang industriya. Gayunman, Hindi kailangan magpanik, no? Kasi nandyan na yan. Ang kailangan po makipag-usap tayo ng masinsinan doon sa ating mga pre-need companies. Stronger capitalized entities can better absorb changes in market conditions, such as what's happening now with the lower rate interest rate environment. ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.